So, sabi ko po kanina, kayo po ay mga kapwa student leaders ko. So, naalala ko talaga yung panahong iyon, 1980s po yun, hindi pa kayo tao, early to late 1980s. Oh, nasa isip pa lang kayo ng Diyos at ng mga magulang nyo. Napaka-exciting mga taong iyon, early to late 1980s. At yun yung mga taon na nagpatuloy ako bilang student activist. Simula nung high school hanggang college. Pero kahit sa gitna ng mga iyon, alam nyo yan, sa gitna ng pag-aaral, sa gitna ng pagiging student leader, kasi economic crisis din nung panahong iyon dito sa ating bayan. Kaya pati yung pamilya namin, pati kaming magkakapatid, ay dumadaan talaga sa matinding financial difficulties nung panahong iyon. Kaya nakuha ko ring umutang sa kasama ko sa sanggunian, sa student council, pandagdag sa allowance namin magkakapatid. Ako kasi yung panganay, Manang ang tawag sa akin noon, sa aming 6 na magkakapatid. So kahit habang student leaders tayo, di ba, hindi natin nalilimutan ang mga pampamilya at pampersonal na bagay din. At gaya ng nabanggit ko, ako ang ate sa aming 6 at Mana nga ang tawag sa akin noon. Sino pa ang mga kapwa ko panganay dito? Uy, marami-rami. Shout out sa inyo. Pati si Sir. Ewan ko kung may pag-aaral kung mas maraming mga panganay ay nagiging student leaders din, di ba? Kasi nararanasan natin maging parang leader sa ating mga magkakapatid. And then pagdating sa pagiging estudyante, leader din. Si Mayor, panganay ba kayo Mayor? Second. Isa sa mga nakatatandang kapatid. Manong din siguro kayo noon. Manong noon. So, ayun, gaya ng napag-usapan natin kanina, kahit student leader tayo, ay mga panganay at mga responsableng kapatid din po tayo sa ating mga pamilya. At ako rin po ay naging working student nung panahon ko. Simula pa nung, believe it or not, high school. Kaya ang joke ko po ay naging child laborer ako. Kasi early high school pa lang, early teens, nagtatrabaho na po ako bilang nagda-dub ng mga cartoons. Japanese cartoons noon, Candy. Ako po yung nagda-dub ng boses niya sa English noon. Kasi isasalin from Japanese, di ba, into English noon. At alam ko later on, pati yung Candy na yan, isinalin din sa Pilipino. So, kahit papano yung talent fee ko doon, pandagdag na rin sa aming allowance nung high school kami. Hanggang college, working student po ako. Sa pagitan ng pagdadub ng cartoons, naranasan ko rin pong pumasok sa teatro at musika. Doon hanggang ngayon, tulad ng mga artists at cultural workers, ngayon, maliit lang ang talent fee. Pero dahil mahal nila ang sining at minahal ko na rin ang sining mula noon, kahit papano pandagdag na rin yun sa allowance. At nung college, nagsimula ako sa pag-host ng mga programa sa broadcast. Again, yung talent fee na yun. Kasi wala naman akong security of tenure noon, di naman ako empleyado sa stasyon. Kahit papano, pandagdag pa rin sa allowance naming magkakapatid yung mga talent fee na yun. So, talagang hats off sa mga working student dahil naranasan ko at alam ko yung extra challenge ng ganon. Mag-aral na, maging student leader pa, maging working student pa. All at the same time. And ewan ko kung nakita nyo rin sa mga social media posts ng communications unit ko, na lahat sila mga young people tulad ninyo, recently nagkaroon ako ng pagkakataon magbalik tanaw nung naging scholar din ako, hindi lang sa eskwelahan dito, pero sa Japan. Dun sa Japan Airlines Summer Scholarship Program. So, pambihirang pagkakataon. First time ko pa lang nakalabas ng bansa. Isa sa lamang Pinoy na estudyante na naging scholar sa summer semester nila sa kanilang English campus ng Sophia University, Ichigaya Campus.
Tuwing weekends, nakakapag-homestay pa kami sa iba't ibang pamilyang Hapon, sa iba't ibang bahagi ng kanilang bansa. At tuwing weekdays naman, kasi doon kami nakikitira sa dorm ng Japan Airlines flight attendants, so araw-araw, papunta sa school, magte-tren kami. 16 na stops hanggang sa Ichigaya campus. Pauwi sa dorm, 16 na stops ulit. Kaya doon pa lang nabuhay din yung pangarap kong magkaroon tayo ulit ng sistema ng tren dito sa buong Pilipinas. Noong Japan Airlines scholar ako, lahat kami, meron po kaming weekly na allowance na ibinibigay ng Japan Airlines. Naranasan ko kasi tinitipid ko yun kasi gusto kong mag-uwi ng pasalubong galing sa Japan para sa mga kapatid ko. Naranasan ko minsan na ubusan ng allowance. Tamang-tama, tanghali na. Gutom na gutom ako. Pero Pinoy ako. Pinoy na estudyante. Ang ginawa ko, pasok ako sa isang supermarket nila. Ang bawat lane ng supermarket, sa gitna may mga sample ng pagkain o inumin. O di simple, sinuyod ko lahat ng lane ng supermarket. Paglabas ko sa supermarket, busog na ako. Iba talaga ang kabataang Pilipino, di ba? Iba ang estudyanteng Pilipino. So tayong mga scholars, tayong mga student leaders, kayong mga kabataan, maparaan sa lahat ng panahon para lamang magawa natin ang kailangang gawin at hindi lang para sa ating mga sarili, para sa ating mga mahal sa buhay. At pagdating ng araw, para sa ating mga kapwa Pilipino. So, alam na alam ko nga, yung ating mga pangarap ay hindi lamang natin pinapangarap at tinutupad para sa ating mga sarili, kundi para sa ating mga pamilya, para sa ating mga kaibigan, para sa ating mga kasama sa student council, organizations, publications, para sa ating minamahal na syudad at lalawigan, at para sa ating iniibig na inang bayan. Pero di ba, habang estudyante pa, pag pinagsama-sama lahat niyang mga obligasyon at responsibilidad, sometimes it can really feel so overwhelming. Iniisip mo na yung mga pa-exam at pa-quiz ni ma'am at sir. Iniisip mo yung grades mo, di ba? Iniisip mo yung future mo. Iniisip kung anong trabaho kaya ang naghihintay sa'yo. Kung paano ka makakatulong nga sa pamilya at komunidad. Tapos minsan, dumadagdag pa na, iniisip mo si crush, di ba? Yeah! Aminin na. Totoo yan. Bahagi yan ng pagiging tao. So talaga, sa dami ng iniisip natin, minsan nakakaloka din, di ba? Di ba? Buti, may isang honest dito. And this, my dear young students, this is where taking care also of our mental health comes in. Kapag nagiging overwhelming na ang lahat, we must have the tools to take care of ourselves and to take care of each other. Huminga ng malalim. Sige nga, inhale, exhale. Yan. Talk to a friend. Kung available at accessible, kumonsulta sa isang mental health professional, whether sa guidance office or sa ating private or public health system. Take some time off from social media. May magandang article akong nabasa. Online din, itong bagong taon na 2026 is the year of going analog. Pinadala ko sa mga anak ko, mga inaanak, mga pamangkin. Tapos natuwa ako, may ilan din sa kanila nag-reply, oh yes, tita, iniisip ko po yun. Bawasan ng konti ang online, dagdagan ng konti, yung old-fashioned ways of doing things. Writing, reading, at iba pa. Para daw sa kanilang mental health. Natuwa naman ako sa kanilang ganung plano. Mag-enjoy, maglakad-lakad, maglangoy-langoy sa nature. Alam ko, napakaraming lugar para dyan
dito sa Pangasinan. Kumain ng paborito mong pagkain. Sana healthy. Pero kung minsan hindi healthy, pero pampag-good vibes, sige na nga, may cheat days din tayo sa pagkain. At syempre, tumawa kasama ng mga kaibigan natin at mga minamahal na kapamilya. So, taking care of ourselves and taking care of one another shouldn't be so complicated. Tandaan natin palagi yung pagkakaroon ng respeto sa kapwa-tao. Remember, dear young people, dear student leaders, you are never alone. Kahit sa batas, ay may kakampi po tayo. Isa na dito nga ang mental health law na binanggit ko kanina at na marami sa inyong mga kabataan sa pamamagitan ng Youth for Mental Health noon, Y4MH, hanggang ngayon ay tumulong na isabatas iyan at nagbabantay na maipatupad iyan, pati sa ating mga kolehiyo at universidad. Yan po ay inakda ko at ipinasa natin noong 2018. So, 8 years ago pa. Kumusta naman po ang pag-implementa yan? Because that was also our way of saying that the law is with you. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Ang batas ay kasama mo rin. But, indeed, at ito napag-usapan ko rin kanina sa mga barangay population officers naman, kaugnay ng Responsible Parenthood Law. We need the wide and proper implementation of laws like the mental health law. Sabi nga sa batas, we must already have mental health help desks sa bawat barangay. The law also mandates the delivery of mental health services and the promotion and the protection of the rights and welfare of Filipinos to access these mental health services and facilities in educational institutions, in workplaces, and in communities. Kaya hanggang ngayon po, bilang chairperson ng Senate Committee on Health and Demography, pinagsisikapan po nating tiyakin, nag-oversight pong tiyakin na itong batas ay talagang naiimplementa sa inyong komunidad. When you, our dear young people, our students and student leaders, are healthy, not just physically, bagamat napaka-importante niyan, but also mentally, na kasing importante, I have no doubt that everything you do, large or small, at home, in school, in the workplace, in the community, every little and large thing like that, no matter how seemingly small, contributes to a better Philippines. Kaya, sana, sa anumang pagkakataon, huwag po kayong bibitaw. My dear young people, do not, never give up. Our country needs you. And I'm here today also to cheer you on, to listen to you mamaya sa ating open forum, and to tell you that like all other loving adults in your lives, nandito po ako para patuloy na lumaban kasama ninyo. Yes. Mabuhay po, mga minamahal kong mga estudyante, kabataan, student leaders. Balbalagya salamat at si kayo na amin.